pinapabayaan ni Bato na malihis yung issue eh. The issue here is whether or not there is really truth that there was an investigation made by Morales based on the informant. Sa confidential informant. Confidential informant. Na siya nag-interview talaga. In fact, tinext ko si Bato, sabi ko, bakit hindi mo i-pursue yung issue on the use of drugs by Soriano. And because ito yung mahalaga sa taong bayan eh. Yan ang binabantayan. If our president is really doing this or not. Kasi it dwells on his credibility as the leader of the nation. Including his mental state. Oo. Importante yan sa taong bayan eh. Kasi hindi tayo mananahimik. He's the only president we've got, Ka-Eric. We want him to succeed. Correct. Pero kung mayroon siyang sa Bisaya pa may apan, or there's a certain sa kanyang utak? question about him, about his mental state, credibility to run the country, dapat tumbukan natin yung issue na yun. Yung bagahe niya. May baggage tumbukan natin yung issue because this is the only thing that is concrete about his use of the drug. So sabi ko, bakit hindi kung nag-deny si Morales, that's very si Soriano, that's nag-deny tungkol expected sa yun. use niya, that's very natural. Pero remember, may lead tayo. Kasi yung dalawang katulong niya na kinasuhan siya, nagsabi na she was using drugs. At dahil doon, nananakit siya. So sabi ko kay Bato, Sir, bakit hindi mo patawag yung dalawang katulong? Exactly. Oo. Kasi eyewitness din yun, mga eyewitnesses yun. Tama ka doon. Yeah. At may pinunto ka pa, Congressman Jing, kanina, binanggit mo, hinayaan niya na agawin ni Jinggoy at ni Cheese ang momentum sa pagdadala ng tamang direksyon sa uncovering of revelations ni Morales towards the truth. At ang nangyari, si Morales na ngayon ang nasalang sa kitchen hit. Which is not related already to the issue. Kasi ang nangyari na lang, yung credibility ni Morales. Can you imagine? Alam mo, with due respect, kaibigan ko rin ito si Senator Jinggoy. I used to visit him because I believe in him. When he revealed sa Senado tungkol doon sa Development Acceleration Fund, Yung DAP. naniwala ako sa kanya. So dinadalaw-dalaw ko yan noong nakakulong pa yan. Nakadetine siya. Oo. Nagrespeto ako niyan. Pero nawalan yung respeto ko sa kanya dito. So, can you imagine, the one questioning the credibility of the witness, is he himself not credible? Because of conviction. Yes. Bribery is a crime of moral turpitude. Yes. Unang-una, bakit ka na-convict? Kasi nagsinungaling ka. Bribery yun eh. Oo, Nanuhol siyempre. ka. Ikaw numero unong sinungaling kasi, why? Kung hindi ka sinungaling, di acquitted ka sana. Tama. The fact na sinungaling ka, hindi ka kinatigan ng korte. Tatlong conviction, Congressman Jing, ha? Di ba? So, why is he allowed, sa konsensya na lang, na mag-raise ka I mean, napaka-ironical naman na the one who has been proven to have lied is the one asking this guy na liar ka. At ang kanyang tinutusok doon sa kanyang panduduro, nakakulong ngayon. No. At hindi na maririnig ang boses. Di ba? Parang masyadong incongruent naman yan. And Bato, pinabayaan na lang kasi ayos na pala ang buto-buto. May role playing. Ayos na pala ang buto-buto. Kaya tinawag ni Congressman Jing, I like the term that he used, mga kababayan, dito kanina on our side discussion, na ang rigodon at ang kodita against Zubiri was actually an act of great betrayals. Betrayal, tinumbok niya, betrayal ni Bato sa kaibigan niya na sinustini siya na wag ipatigil ang kanyang investigasyon in spite of the fact na may pressure from Malacanang kay Marcos Jr. at sa kanyang asawa at sa lahat ng mga poder ng sirkulo nila. Pangalawang tinumbok mo, Congressman Jing, yung kay Senator Tolentino.
na ang loyalty nila sa prinsipyadong pakikipag-ugnayan sa isinusulong ni former President Duterte sa malinis na pamamahala should be ventilated in the Senate by bringing in Yes. sa suporta kay Bato. Nangyari, inabandona si Bato. Alam mo, with due respect ang nangyayari kasi, si President Duterte, klarong-klaro na gumagalaw to move for a good government. To move against charter change which will perpetuate these incumbents to power. Yes. Ikaw, senador ka, na alam mo sa loob-loob mo na hindi ako nanalo kung wala si Duterte. Alam nyo, your boss is saying this and saying that. Mayroon siyang advocacy. Walang naririnig sa inyo. Tahimik sila. Tahimik kayo. Hindi ba betrayal yan? Good point na tinanong mo yan. Betrayal yan eh. Ngayon, ang tanong ng taong Kasi bayan. you're not... Ngayon, sasabihin nyo, hindi kasi we're vying for a re-election. In the first place, wala kayong re-election na pag-uusapan kung hindi kayo pinanalo in the first place. Exactly. At ang malaking factor, they were endorsed and campaigned solidly By by Duterte himself, kaya nga siniro yung 8 derecho eh. Yeah. At klaro yun, Klaro yun. Oo. At may Kaya punto nga ka dyan. ako, bilang kasama sa cabinet ni Duterte, bilang isang advisor ni Duterte, at marami kami na naiwan ng mga loyal, siyempre, we get hurt. Because I see these people, they benefited. Benefited from Duterte. Pero, nung naka-benefit na sila, Duterte needs them to further his advocacy. Itong mga rally-rally, itong mga Na ginigipit. hakbang na maisog, ginigipit. Walang isa Nagsasalita. dito sa mga hindi man lang mananalo kung wala si Duterte na nagsasabi na, mag-privilege speech man lang sa Senado na, bakit ginigipit nyo Exactly. si President Duterte? Mayroon ka bang nakitang isa Wala, tahimik. dito sa tatlo? Tahimik lahat. Wala. So, hindi ba, kaya nga, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, bakit pa nga, ito ngayon, mga member ng PDP Laban. Okay. So, ikakampanya pa kaya ni Duterte ito as PDP Laban? O magtatayo na si Duterte ng ibang Line up. ibang partido? That's a good question na binitawan mo, Congressman Jing. But bringing